Kaugnay niyan, nagtaas na ng high alert ang Department of Health kasunod ng napabalitang paglaganap ng Ebola virus sa Africa. Pag-usapan natin yan kasama si Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Yes, Cheryl, magandang tanghali dyan sa Pilipinas. Magandang umaga mula dito sa Geneva kung nasa nandito kami ni SecTed para sa World Health Assembly. Nakausap namin mismo yung ating regional director at iba pang mga sources, pati si DG Tedros, tungkol dyan mismo sa Ebola at iba pa. Go ahead. At ayun nga po, ano nga po ba ang update dito po sa naging usapan nyo dyan po sa Geneva? Opo, nagkaroon ho kami ng briefing dun sa mismong tinatawag nating emergency sa director ng World Health Organization headquarters. At yung ating datos na nakikita, meron nga pong ongoing, ang tawag po natin dyan ay isang event dun sa Democratic Republic of the Congo or DRC tsaka Uganda. Itinaas po ng Director General ng World Health Organization yung tinatawag na Public Health Emergency of International Concern. Hindi para magsabi na merong pandemya, sila mismo yung nagsabi na hindi ito pandemya, ngunit para sabihin na dun nga sa lugar ng mundo na yon sa Central Africa ay nagkaroon na naman ng outbreak nitong Ebola. Cheryl, hindi ito ang first time meron na pong naitala na mahigit 50, mga 54 yata all around the world at karamihan nangyayari talaga dun sa lugar na yon. Okay, para po sa kaalaman, Yusek, ng publiko, ano po ba ang Ebola virus at gaano katindi ang sakit na ito? Opo, ang Ebola po ay isang sakit na nahahawa hindi sa hangin, hindi ito COVID-19, hindi siya airborne, hindi talaga siya respiratory. In fact, dun sa mga body fluids siya, sa dugo, sa laway, sa ihi, iba pa. Isa po siyang zoonotic disease, ibig sabihin ng zoonotic nanggagaling po sa hayop, dun po sa lugar kung saan siya ay endemic or tanging nakikita, ay may mga panike, mga fruit bats, dun nila nakukuha itong Ebola. Meron po yung tatlong malalaking klase or mga species na sinasabi kasi yung pinakapamilya niya ay Filoviridae, yung genus niya ay Orthoebolavirus, pero ang pinaka naaalala natin, nagkaroon na tayo dati sa Pilipinas na tinatawag na Reston virus. Ito ay isang species, Cheryl, pero hindi siya nagiging sanhi ng sakit sa tao. Yung Mm. ating binabantayan ngayon is yung tinatawag na Bundibugyo Mhm. virus or BDBV. Yan yung nakita nila at nagiging sanhi siya ng sakit sa tao. Mhm. Ano po yung mga sintomas nito at di po ba sinasabi ay wala pang gamot on this? Nagsisimula yung sintomas niya dun sa parang sabi nga nila it's your common na symptoms sa lagnat, pananakit na ng katawan. Meron actually mga may termino na ginagamit ang United States Center for Disease Control. Merong dry symptoms, as merong wet symptoms. Yung dry nagsisimula kasi pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, lagnat, etc. And then after a while, magiging wet symptoms siya. Pasintabi ko sa mga kumakain, nagkakaroon ng diarrhea, nagkakaroon ng hemorrhage o pagdurugo. Pero ito po, Cheryl, hindi ito nangyayari sa mga kaso kung wala namang confirmed na yung ating tinatawag na Bundibugyo virus ng Ebola. Hindi na po bago itong Ebola outbreak, pero pwede po ba nating balikan, Yuse, kung paano natin na-handle dito sa Pilipinas noon yung naging kaso po natin? Yes, actually tatlong beses 'yan 'no, tatlong taon yung naitala natin, nakita natin sa records. Meron tayong as far back as 1990 1989 pa pala 'no, 1989, 1996 and 2008. Pero lahat sila yung Reston virus. Ibig Mm. sabihin na nakita lang na confirmed on laboratory testing ay nagkaroon pala yung ating mga kababayan pero wala silang sakit, asymptomatic sila. Hindi Mm. pa tayo nagkakaroon, Cheryl, nung Bundibugyo virus or may isa pa yung sinasabing Zaire virus or Ebola virus, another species yon na yun yung nakamamatay na nakikita nila doon sa Central Africa. Wala pa tayo nun. Linawin lamang din po natin, Yusek, na dahil ano ang ibig sabihin kapag naka-high alert ang DOH on this? Oo. Actually, hindi naman kami nagsabi ng high alert. Baka Mm. na misread lang ng ating writer. Sabi lang Okay. namin we are on alert, no? On Hindi tayo alert. naka-red alert. Okay.
Oo, Okay. on alert tayo. Oo. So, kasama po 'yan sa pag-iingat natin. Meron po tayong tinatawag na International Health Regulations or IHR. Mahalaga po 'yan malaman ng ating mga kapatid, mga kababayan. Yung IHR, behind the scenes po nag-uusap-usap ang mga ministro ng kalusugan, ng mga Secretary of Health through representatives. Kunyari, may ma-discover kami na sa isang bahagi ng mundo tulad ng ganyan may nangyayari. Nakakarating sa amin yung balita usually 1 or 2 days bago mag-communicate ang World Health Organization sa press. Hindi dahil tinatago, pero parang ano yan sa loob ng ospital. Yung resulta ng laboratorio, dumadating muna sa mga doktor, tapos tinitignan namin, ano ba dito ang kailangang para bang timplahin kung anong sasabihin. Kasi biruin mo, nakakita ka na ba ng doktor, Cheryl, nahaharapin ka, sasabihin, alam mo may cancer ka, mamamatay ka. Hindi Mhm. ganun ang paraan. Mhm. Ang paraan is pinoprocess namin kung paano, ang tawag po dyan risk communication. Yun ang ginagawa natin ngayon. Mhm. Gaano po kahalaga ang surveillance and screening protocols na ipinatutupad sa mga points of entry ng bansa, Yusek? Mahalaga 'yan 'no, buti natanong mo 'yan na Cheryl at, ito, sasabihin natin yung isang pagbati sa ating, DOH Bureau of Quarantine. Sa ating pong mga kapatid na lumilipad or, nagse 'no, 'pag dumarating tayo papasok ng bansa, tahimik sila, yung mga may thermal camera, nakaputi sila, naka-mask, nakatingin at para bang nagmamatiyag kasi yun ang kanilang trabaho. Mga nurse, mga doktor na train sila to see symptoms, yung mga sintomas. Pero bago pa man dumating sa ating bansa ang mga biyahero, alam natin na 'to, 'di ba, yung e-travel na nire-require sa Mhm. lahat, hindi lang sa Pilipino at tinatanong kung saan nanggaling, ikaw ba ay nanggaling sa ganitong bansa? So malamang tatanungin na rin 'yan in the next few days. At the same time, tinatanong kung nagkaroon tayo ng, sintomas or ng contact sa mga, farms, agricultural areas o kaya sa mga gubat kasi do'n nga nanggagaling yung mga virus na 'yan. Mhm. Yusek, sabi niyo nga po, ibang variant ito eh. Itong variant na ito ay ang Bundi-Bugyo variant, yung sanhi nitong outbreak sa Congo, no? Pero sakali mang Mm. handa ba ang ating mga laboratory, maging ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM na matukoy ang specific variant na ito kung sakaling makapasok po ito sa bansa? Yes, handa tayo, Cheryl. So bigyan ko lang ng ano 'no, slight correction lang para rin sa lahat ng mga writers. Ang tawag natin dito species, with an S, All right. hindi siya variant. Oo, Okay, that's okay. okay. Kasi hindi maganda nga na natututo ang ating publiko, ang ating mga Mhm. kapatid na itong mga bagay na 'to, 'wag ho nating kakatakutan. Kapag naririnig natin ang DOH, ang WHO nagsasalita ng ganito, kasama po 'yan. At dun sa tanong, ni Cheryl 'no, na kung kaya ba nating ma-detect, kaya po. Ang RITM natin, under the DOH ay isang, tinatawag na National Reference Laboratory. Pagka nag-communicate na yung IHR sa amin, ang unang nakakausap nila ay sila BOQ, quarantine at saka yung RITM. At yung RITM, meron tayong yung mga makina, yung tinatawag natin na PCR, di ba? Hindi pang COVID-19 lang ang PCR. Mhm. Malaking tulong ang PCR, pinapalitan lang natin yung tinatawag na primer or sa madaling salita, yung parang barcode para makilala natin kung meron tayo ng virus na yun or wala. At kung sakaling magkaroon po tayo ng imported case, may sakto po bang supply? Paano po ba yan? Antiviral at experimental treatments dito po sa Pilipinas Magan para sa Ebola? Yes, magandang tanong 'yan, Cheryl, at iko-connect ko na nakikinig ako dun sa lead-in kanina na may nagsasalita mula sa Africa 'no. Mhm. Sinasabi na this is an equity issue. Mahalaga ang maintindihan ng ating mga kapatid ang, Pilipinas hindi perpekto ang ating health system. Pero mawalang galang and it's a fact naman na kumpara sa mga bansa dun sa Central Africa, mas angat po ang ating health system. Ang mga doktor natin ay, magagaling, ang equipment natin ay kumpleto. Opo, may mga pila tayo kasama talaga yan sa inaayos natin sa utos ng ating Pangulo. Pero yung equipment, yung mga chemical, yung mga gamot, lalo na yung mga doktor at yung mga nurse, nandyan po sa atin at kaya nating harapin to. Ibang-iba dun sa sitwasyon, dun sa pinanggalingan. Mhm. Nakakatakot po yung balita no tungkol sa araw-araw nga kasi naman Yusek na libing sa Congo dahil po dito sa Ebola. Eh mas madali na kasi natin Yes. na-access sa mga balita sa buong mundo. So ano po ang gagawin or ginagawa na ng DOH para bigyang impormasyon ng publiko nang hindi magdulot naman ng malawakang panic?
Well, malaking bagay at maraming salamat sa TV5 no dito sa ating programa sa inyo Cheryl at sa mainstream media dahil mahalaga po 'yan para makarating sa ating mga kababayan yung sinasabi nga nila verified information. I mean hindi pa tapos yung hantavirus na event although maganda yung nangyari no napansin natin na no-control yung virus at ang impormasyon ay mabilis. Ngayon at meron tayong bagong declaration dito sa Ebola, napakalaking tulong ng ating mainstream media, ang mga totoong journalists para makarating sa ating mga kababayan ang verified information. Makibalita na rin po kami, Yusek, panghuli. Ano pa po bang aasahan dyan sa habang nariyan po kayo sa Geneva? Yes. Dito po sa World Health Assembly, 79th World Health Assembly, actually, hot topic yan na yung tinatawag na Pathogen Access and Benefit Sharing, PABS Annex, nung pandemic agreement. Konektado po yan sa balita nitong Ebola sa ng hantavirus. Dahil nakikita natin na kailangan talaga magtulungan yung mga bansa. Actually, mamayang gabi, Geneva time, medyo mapupuyat yung ibang kasamahan namin kasi hindi talaga magkasundo yung mga bansa, Cheryl, dun sa usapin nung pathogen access and benefit sharing. Sa madaling salita, kapag may nakita ba tayong bagong sakit dito sa bansa A, si bansa B ba na mas mayaman ay magbibigay ng bakuna? Naalala po natin yung mga ganyang usapin Yes. nung COVID-19. So ngayon, andyan at sa totoo lang, medyo sensitive siya kasi may mga bansa, hindi ko napapangalanan, pero lalabas naman sa record na iba yung kanilang perspective dun sa ganung bagay. So mga bagay na yan at iba pa, marami pa tulad sa high blood, hypertension, iba pa. Si Secretary Ted, kung di ako nagkakamali kahapon, nakipag-meeting rin yata doon sa Minister of Health, sa kanyang counterpart sa Netherlands. Kasi yung ating mga kababayan na 38, yung kumpleto na sila doon sa Rotterdam, kung di ako nagkakamali. At magsisimula na yung kanilang quarantine. Makikibalita po kami muli sa inyong pagbabalik. I'm sure marami po kayo may bibigay na update sa amin. Yes, kahit hanggang nandito kami, Cheryl, alam niya ng ating mga producers, basta gising ako, makakakuha kayo ng balita. Mga po, balitaan nyo lang din po kami ng mga development po dyan. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health.